Kahit mga 1.5 hour devotion. Pagkatapos tuloy-tuloy na tayo. Ano po? Sige po, upo muna tayong lahat. Upo muna po. Okay. Bali, ano po nasa ano po kami ngayon, parang itong week na yung 21 days of prayer and fasting. Ano po? So, in-include na rin po namin ito, kahit short devotion, para dire-diretso po talaga tayo sa fusion. Okay? Sige po, pagkaupo natin lahat, ano po, makakapakinig muna tayo ng short devotion po. Sige, habang nagdadatingan po yung bawat isa, okay? Sige po, this time, tawagin ko po yung isa sa aming 144 leader para magbigay ho sa atin ng short devotion. Ano po? Tawagin ko po si Miss Myla Gagelonia po. Okay? Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Tay. Thank you po. So, magandang gabi po sa bawat isa. So, bago naman po tayo magsimula, i-face bump po naman yung katabi mo kahit 3 o 5 mga katabi mo yan. Face bump lang para, yan, magkakilalan lang. Yan. So, katulad nga po nung sinabi ni Tatay Loy kanina, we are on our 17th day of prayer and fasting. So, sino po ba dito yung tapos na po sa kanilang prayer and fasting? Pwede pong pakitaas yung kamay. Yan. So, may mga tapos na po sa kanilang prayer and fasting. So, nakapag-post na po ba sila ng hashtag unang Sangyup for 2023 nung nag-break the fast po kayo? Okay? So, kami po, hanggang Sunday pa po yung hihintayin namin. So, ayun po. So, ngayong gabi, gusto ko pong i-share yung verse po. Actually, it's also one of our topic po dun sa gamit naming book, no? So, kung meron po kayong mga Bible or meron kayong app of Bible sa mga phone nyo, please open it sa Book of John, chapter 15, verse 1 to 4. So, babasahin ko po sa inyo is in ERV version. Sabi po doon, Jesus said, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. He also trims every branch that produces fruit to prepare it to produce even more. You have already been prepared to produce more fruit by the teaching I have given you. Stay joined to me, and I will stay joined to you. No branch can produce fruit alone. It must stay connected to the vine. It is the same with you. You cannot produce fruit alone. You must stay joined to me. Sige po, pray lang po tayo ng mabilis. Father God, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa word mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, mas makilala ka po namin through this word, Panginoon, Lord God. At Father God, I just pray, Panginoon, na may kakausapin ka ngayong gabi, Panginoon. Open our heart, open our ears, and open our eyes, Panginoon, sa totoong character mo as a gardener, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige. So, alam naman po natin during prayer and fasting, ito po yung time kung saan tinatanim natin yung mga panalangin natin. Ito din po yung season kung saan kinikilala natin ang Lord, no, deeply. Dito din yung sinisik natin siya. And as we seek and kinikilala talaga natin siya, dun po nabubuo yung faith na meron tayo. So, all the more na nakilala natin siya, meron dapat tayong mas malalim na pananampalataya sa Kanya. At yung faith na meron tayo, yun po yung bumubuo ng expectation natin sa future na meron tayo. Faith and expectation goes hand in hand. So, the deeper our faith, the greater our expectation should be sa kayang gawin sa buhay natin ng Lord. Amen po ba? Ayan. So, balik po tayo dun sa verse kanina. Sabi po dun, no, my Father is the gardener. Sa ibang salin po, ang gamit po nila is vine dresser. Okay? So, sabihin nga po natin, vine dresser. Ayan. So, ni-research po natin yung pinakaibig sabihin ng vine dresser. So, sabi po doon, no, sabi ni Merriam-Webster, sabi niya, a vine dresser is the one who cultivates and prunes the vines.
Okay? Further research, vine dressers daw po are agricultural specialists who oversee the propagation, pagpapalaganap, planting, pagtatanim, pruning, pagputol, and tending, pag-aalaga of grapevines in a vineyard. Okay? And vine dressers, kung titingnan po natin sa Bible, is makikita na po natin doon. So this is a very old profession po talaga. Okay? So, further on my research about vine dressers, tinignan ko po kung ano po ba yung pinaka-job description nila. No? So sabi po doon, no, ang pagiging vine dresser daw, napaka-tedious pagdating sa planting ng vines. Okay? Simula sa pagtatanim ng buto hanggang sa harvest time, sobrang busy daw po ng mga vine dressers. Parati nilang chine-check kung may mga deadwood. Ito yung mga patay na part ng vine para i-prune. So other duties include soil testing, weeding, fertilizing, and even pest control. Sabi din po dito, no, vine dressers must ever be vigilant to ensure that the vines or the grapes are adequately protected from birds or marauding animals. Or marauding animals, ibig sabihin ito po yung mga animals na nananira ng pananim. Okay? So for sure po, kung meron kayong farm, no, kung nagtatanim po kayo, alam po natin yung nakikita po natin or napipicture out po natin yung work ng isang vine dresser. Okay? So habang binabasa ko po, no, yung pinaka-meaning or pinaka-job description ng isang vine dresser, sabi ko, Lord, wow, grabe ka. No? Sabi po doon, no, napa-amaze ako kasi doon pa lang nakita natin na sobrang tedious ng work doon sa itinatanim niyang buto. No? And that is you and me. No? Sobrang amazing kasi kung titingnan natin, isa pa lang po ito doon sa character na pinapakita niya. Okay? And so yun nga po yung dinefine natin yun. So, meron lang po akong 3 reflection na i-share sa inyo tonight dun po sa verse na binasa natin. So, number 1 reflection ko po dito is, God is tending me on a personal level. Inaalagaan ako ng Diyos sa personal na antas. Okay? Inaalagaan ako ng Diyos sa personal na antas. Katulad ng binasa natin kanina about vine dresser, sobrang busy at sobrang pinagkakabisihan ka ng Lord. Sabihin mo naman sa katabi mo, sobrang busy sa'yo ng Lord. Kinocultivate ka. Okay? So, ganun po ka-personal level yung pag-aalaga ng Lord sa bawat isa sa atin. Kahit madaming vine sa isang vineyard, special pa din yung pagkalinga at pag-alaga niya sa bawat isa. Alam niyo po yung kantang Indescribable by Chris Tomlin. Meron pong verse or merong lyrics doon, sabi niya, You place the stars in the sky and you know them by name. Each and every one made unique, pero kilala niya tayo personally kasi meron tayong personal connection sa Kanya. Yun po yung pinakamahalaga. Para maramdaman natin yung personal na pag-aalaga niya, dapat meron tayong personal na connection sa Kanya. Okay? So, dahil may personal connection tayo, personal relationship tayo sa Kanya, no? Alam niya lahat-lahat sa atin. Alam niya yung mga nangyayari or sitwasyon sa buhay natin. Even our prayers, alam niya. Even yung mga binaon mong prayers last 10 years ago o kahit 5 years ago, alam niya yon. And hindi pa man natin ma-receive yung answered prayer dun sa itinanim nating panalangin, wag po nating bubunutin yung prayer na yon. Okay? Amen po ba? Wag po nating bubunutin yung prayer na yon kasi sabi ko nga kanina, busy ang Lord sa'yo. Busy ang Lord sa'yo na i-prepare tayo. Okay, busy ang Lord na i-prepare tayo para on the right time or in His right time, kaya nating i-handle yung answered prayer na yon. Alam naman po natin, mahirap din po mag-antay ng answered prayer. Pero sabi nga lang po sa akin ng Lord dito, no, wag kang mag-focus sa waiting time kasi alam naman po natin pag naghihintay tayo, sobrang nakakairita. Tama po ba? Yung mga mabilis mairita during waiting, no?
So, pag naiirita tayo, nagiging negative na yung thinking natin. And kapag ganon, hindi na natin nakikita yung pag-aalaga ng Lord sa atin. So, instead of focusing on our waiting, let us focus on building our relationship with Him. So, sabi nga po dun sa booklet na sinusundan namin, be patient. You have sown in faith and will reap in faith if you believe. Sabi din po sa Hebrews 11:1, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit hindi pa po natin nakikita ang mga answered prayers, we can trust God na may ginagawa siya. Amen? Yeah. So reflection number 2 ko naman po. Sabi po dito, no, God is removing and pruning for my sake. May mga inaalis at pinuputol ang Diyos para sa aking kapurihan. Ulitin ko lang po, no, may mga inaalis at pinuputol ang Diyos para sa ating kabutihan. I believe ito po yung part ng verse na to or ng verses na to, yung pinakamasakit na part. Why? Kasi may inaalis. Kasi may tinatanggal. Kasi may pinuputol ang Lord. And that is for our own sake. No? Sabi po dito, no, mas kaya po natin pagtiwalaan or yung Diyos na pagtitiwalaan natin, yung Diyos na makapangyarihan can turn those pain into joy. And sabi nga po, no, may dalawang kinds na nire-remove ang Lord. And mababasa po natin yun sa pinaka verse itself, yun sa John 15:1-4. Sabi po doon, number 1, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So ito po yung mga opportunities or ito po yung mga bagay sa buhay natin na hindi po talaga lumalago. Ito po yung ito po yung mga bagay na ayaw sa atin ng Lord kasi hindi naman po makakatulong sa atin. So, He takes it away. Okay? And yung second na pruning is pruning, no? Sabi po dun sa number 2, every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Siguro ito po yung part na mas masakit. Kasi, sabi nga natin, Lord, okay naman. May result naman eh. Meron naman pong, kumbaga, may nagigain naman po ako. Pero, minsan, kailangan tanggalin ng Lord. Kasi, sabi nga po ni Coach Jasper, no, hindi sa pagitan ng good and bad ang labanan, kundi sa pagitan ng good and best. Baka kasi mamaya, yung hinahawakan mo is good lang, pero ang gusto ng Lord talaga is the best. 'Di ba? Kaya, we must learn to, yun nga, pray. And talagang ma-discern natin na at yung mga bagay na gustong ipatanggal sa atin ng Lord. Sabi nga po, fasting like gardening produces a harvest more bountiful that you can imagine. At the same time, it also prunes away distraction from your life to make you more fruitful. So, another thing po, no, the result of this fast may not be what you have gained, but what God has removed. So, most of the time po kasi parati tayong nanghihingi during prayer and fasting, and we tend to forget na baka mamaya may pinapalet go ang Lord at doon tayo mas pagpapalain ng Lord, no? And dito po dun sa second reflection ko, sabi ko nga it's painful, tama po ba? Kasi may tatanggalin. Pero during prayer and fasting po or bago mag-start, meron po tayong thank you list. Tama po ba? Sino po dito nakapaglista ng mga thank you list for my last year, yung mga blessings ko last year? Nakapagsulat po ba kayo? Did you try to browse yung mga thank you list natin last year? Kung titignan natin, actually ako personally tinignan ko siya. And most of my thank you list is more on victories. More on victories yung list ko. Sabi ko, oo nga Lord, no, hindi man lang ako nakapag-thank you dun sa mga taking away and pruning season mo sa buhay ko, na sana tayo din, no, yun po yung isa sa mga makita natin, na maging thankful din po talaga tayo dun sa pain na binibigay sa atin or inaalaw ng Lord na maranasan natin. Sabi nga po sa Isaiah 55, verse 8-10,
My plans aren't your plans, nor your ways my ways, says the Lord. Just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than you. Minsan hindi po talaga natin maunawaan yung mga bagay na ginagawa ng Lord sa buhay natin. So confusing. Pero one thing is for sure, we can trust the Lord our God. So instead of being negative sa mga pains, let us be more thankful. No? And may time po, when I was browsing Facebook, meron po akong nakitang song. It's a song of a black boy, Jamaican boy, no? And ang title po nung yung kantang yon, Beautiful Day. Sino pong nakarinig na nun? Beautiful Day. Yan, may mga nakarinig na po. And sobrang nag-catch lang po yung lyrics niya sa akin na, Lord, I thank you for sunshine. I thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Amen? Diba? Okay, kinakanta na po natin. Reggae po yan, no? So, yun po yung isa sa nag-catch na attention ko. So, sana this prayer and fasting, or even sa mga tapos na po sa kanilang prayer and fasting, ipagpasalamat pa rin po natin yung mga pains and challenges that came our way last year at sa mga kakaharapin pa natin this year. Ang prayer ko nga po, nung dine-devotion ko to, sabi ko, Lord, wag mo lang po akong i-prepare dun sa mga victories na pwede kong maapakan. Pero i-prepare mo din po ako dun sa mga challenges, sa mga pains, and sa mga failures na pwede kong maapakan or madaanan during the way, during this year. So yun po. So again, let us be thankful. It's a beautiful day and it's going to be a beautiful year ahead of us. So, summarize ko lang po. Yung una, sabi po natin, no, God is tending me on a personal level. We have a personal connection with our loving God. And second po, is yung God is removing and pruning for my sake. Para sa aking kabutihan, siya ay may tinatanggal at inaalis. So sabi ko, nung nag-reflect ako, Lord, yung first two reflections, ikaw sa akin. So sabi ko naman ngayon, Lord, ano naman yung pwede kong gawin para sa'yo, no? And this is the last reflection I have in this verse. Sabi po dito, no, reflection number 3, I will abide in you, God, whatever it takes. No, I will abide in you, God, whatever it takes. Ako ay mananatili sa iyo, aking Diyos, anuman ang mangyari. Sabi po, no, dun sa John 15 verse 4, so ASNT version, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, it's not going to be an easy year ahead of us, no? Bawat isa sa atin. Hindi po magiging madali yung journey, yung lakad towards God or towards our goals. Pero, kahit ano po yung mangyari, no, ito lang po yung assurance na sinabi din sa akin ng Lord. And I believe, ito din po yung assurance na gustong sabihin ng Lord sa bawat isang nandito. Sabi niya sa akin, anak, dikit ka lang sa akin, ako ang bahala sa'yo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang bahala sa'yo. So, last year po, no, share ko na lang din, yung pinanghahawakan ko kasing verse is Psalms 27 verse 4. Sabi po doon, one thing I have asked of the Lord and that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to meditate in His temple. And sabi sa akin ng Lord, parang kulang yung verse mo. Parang kulang yung verse mo. So, dagdag mo yung verse 3. Sabi nga ng Lord. So, tinignan ko yung verse 3, sabi niya, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. And then yun na po yung sumunod na verse. So sabi ko nga, Lord, whatever it takes, ilalaban ko yung pananatili sa presensya mo. Kasi hindi naman po talaga magiging madali. Kasi sabi nga ni David, even may mga enemies na mag-camp or meron mang war, hindi ko araw-araw kong pipiliin na maging sa presensya mo, no?
So, yun po yung tatlong reflection ko. So, share ko na lang din po yung short testimony ko. Mabilis lang po. So, last year, alam naman po natin na we are praying every prayer and fasting every January. And during those time, last year, during first quarter, okay naman. Parang sinasagot ng Lord, isa-isa yung mga prayer list ko, nagiging, yung mga checklist ko, no? Sabi ko, uy, okay. Sabi kong ganon during the start of the year. Tapos, around April or May, yata yon, pa second quarter ng taon, nadisgrasya po ako. Nadisgrasya po kami sa motorcycle accident. And nakakatuwa lang kasi si Lord, ako yung angkas po, no? Tapos, wala tayong kagalos-galos. Ang meron lang tayo, fracture sa right foot. Wala akong galos pero may fracture naman. Pero yun nga no, tapos yung mga times na yun, so ang tagal ng recovery, ang tagal ng healing. Actually up until now, medyo namamaga pa din siya may time. Pero during those times no, parang sabi ko nga, Lord grabe, na-immobilize ako for how many months? Sobra akong na-anxious, na parang sabi ko, Lord parang ang stagnant. No? And then, may time po na pinag-pray kami ni Tatay Loy and yung word lang po na to talaga yung pinaka nag-rema sa akin. Sabi niya sa akin, anak, that is a divine interruption. No, that is a divine interruption. Mas marami pa rin yung dapat nating ipagpasalamat. Amen. Kasi kung sakali man po may nangyari, wala po ako ditong magpapatotoo sa inyo. So yun po, no. And last year, marami din po talagang turn of events na hindi po talaga nating inaasahan na mangyari. Hindi, kumbaga yung okay, yung unang first quarter, pero yung second, third, fourth, parang sabi ko, parang ang layo na dun sa plans ko. No? Ang layo na dun sa expected result na gusto ko. No? Pero, ang galing lang ng Lord kasi maaaring hindi ko nakuha ang inaasahang resulta na gusto ko. Ngunit ibinigay naman ng Diyos ang kanyang inaasahang resulta na kailangan ko. And that is, be thankful. Maging thankful talaga sa second life na meron tayo. Maging thankful talaga sa, alam mo yun, yung pag-aalaga ng Lord. Yes, na-stop yung parang pinaka-momentum natin last year. Pero, I am so excited this year kasi alam ko may best na naghihintay sa akin, sa bawat isa, no? So, kung ang bawat isa din po sa inyo, ganun yung nararamdaman or nakakanasan, or ganun yung naranasan nyo last year, kapatid, have faith, remain planted, and trust Him to work in you. Maraming salamat po.
makasaysay na gabi po sa ating pong lahat. Lahat po ng pinagpala po ng Diyos ay tumayo. Let us give glory to Jesus in the highest. Shout out to God with a voice of triumph. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 150, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him from His surpassing greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Isa pong pinakamalakas na palakpak po para po sa ating Panginoon. Whoa, let's sing it out. Breaking off every chain and the fear that held me. Yes, Lord. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth. Come on, church. To bring about the change, full of your power. I step out, declare a loud of praise. I prophesy. Hallelujah. I prophesy. Thank you, Jesus. Come on. I prophesy. Come on, church. Hey. We believe in you, Jesus. Oh,
the time for your name to be lifted high. Forever we'll sing of the things you have done. There's nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. Come on, people of God, let's sing it out. We lift your name higher than any name. Here we go. Forever we will sing glory to the King. Forever, forever. Name above all names, we will shout your praise. Forever, forever. Come on, church. Where all glory, honor, and praise. Come on. I hear the sound of the generation lifting their voice. Rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. We give you glory. Forever we'll sing of the things you have done. There's nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. We lift your name. We lift your name higher than any name. Oh, King of Kings, King of Kings, forever we will say. Here we go. Forever we will sing glory to the King. Forever, forever. Name above all names, we will shout your praise. Forever, forever. Come on, church. Forever. Let's sing it out. Can I hear more for Jesus? Glory, honor, and praise, oh, to Jesus in the highest. Forever, forever, forever we will shout your name. Forever we will sing glory to the King. Forever, forever. Name above all names, we will shout your praise. Forever, oh, hallelujah. Come on, church. Continue to be in the presence of the Lord. Shout your praise to the King. He is most worthy of praise. Grace is the Lord and most worthy of praise.
praise you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, tunay ikaw ay mahabaging Diyos. Lord, ikaw ay puspos ng pagmamahal. Salamat, Lord, sa iyong pong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Lord, salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Kung wala ang iyong biyaya, wala po kami, O God. Kaya Panginoon, ang oras na ito ay punong-puno, Lord, ng pagpupuri at pasasalamat sa iyong kaluwalhatian. Lord, sa iyo pong kapangyarihan. Lord, sa iyo pong karangalan, Panginoon, sa iyo pong pagmamahal, Panginoon. Ikaw ay dakila, Lord. Ikaw ay, Lord, deserve mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na ba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masukli, niyakap mo ako sa
sukdulang biyaya mo. Oh, salamat, salamat, oh Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng aba, at wagas mong
Thank you, Jesus. Sa Diyos na mabuti, sa Diyos na tapat, makatarungan, matuwid, banal, at sumasagot sa ating mga panalangin, sa Kanya ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan, at pagluwalhati. Kaninang umaga po, nasa Santa Maria para po i-celebrate yung 22nd anniversary po ng isang company na pinupuntahan na po natin 8 taon na po mula ngayon. O mula po noon, 8 taon na ngayon. Meron isang silang panalangin nung nasa Valenzuela pa sila. Ang panalangin nung may-ari nitong company na ito, sabi niya, Lord, bigyan niyo naman po kami ng 3 hektarya na kung maari po, 2,000 piso ang per square meter. Yun lang po yung kaya naming budget. So, naghanap po talaga sa 30 lugar, meron po silang isang, ano po talaga nakita? 3 hectares ho and 2,000 pesos ho. Sa madalit sabi ho, ipinagkaloob sa kanila ang lupang yon. Kaya lang nasa Valenzuela pa sila. 2019, December, pinaalis silang bigla ng may-ari. Sabi nila, Ma'am, hindi po kami makakalipat. Ginagawa pa lang po. Hindi pa po masyadong ayos yung planta namin sa Santa Maria. Sabi nila, hindi, kailangan na namin ito. Bisa nakakasakit, parang pinapalayas ka, maayos ka namang kausap, pero walang magagawa, sila yung may-ari. So, sa madalit sabi po, talagang nag-evacuate po sila. Pumunta po sila sa Santa Maria, Bulacan. December yun, 2019. 2020, pumutok ang COVID-19. Kaya pala sila pinapaalis. May paparating ng salot. Na sa lugar na iyon, doon pala nais na magpatuloy yung company na ito. Alam nyo ho, kung kailan pandemic, record-breaking yung sale po nila. At nung December po, naabot po nila yung 1 billion in sales. Grabe po, every Saturday, andyan po kami. Nandiyan po ba yung picture po niyan? Ano po? Ayan. Kanina po, dahil 22nd anniversary, andun po si Mayor, kasama po yung mga councilor, city administrator, kasama po yung barangay. Ang sabi po ni Derek ganito, Mayor, from Valenzuela, nagpunta po kami dito sa Santa Maria para maging pagpapala po sa lugar niyo. Wala po silang hiningi anything at sobrang in-honor nila po si Mayor. Sabi naman ni Mayor, nung magsalita, sana lahat ng kumpanya katulad niyo. Ang dami rin namang kumpanya dito sa Santa Maria, perong ibang-iba ang company niyo. Mga kapatid, ang sarap. Parang yung word na, Lord, sana kung saan mo kami ilagay, maging pagpapala kami. Inilagay ka sa simbahang ito, maging pagpapala ka sa simbahang ito. Amen? Pangarapin mo, nagtatrabaho ka sa lugar na ganito. Pangarapin mo, Lord, magiging pagpapala ako sa company na ito. Mga kapatid, level up po natin yung prayer life natin. Kung dati ang prayer natin, Lord, pagpalain mo ako. Ngayon, ang prayer mo na, Lord, gawin niyo po akong pagpapala sa iba. Can you hear amen? Sobrang sarap po talaga. Imagine, 400 na po yung tao nila. Napakagagalang. Kitang-kita mo talaga yung company na may Jesus. Kitang-kita mo talaga sa lugar kapag ino-honor si Jesus. Even hanggang ngayon, nagte-text po sila, ino-honor ng Santa Maria Municipality, yung company ito, at even yung barangay na sila ay pagpapala. Mga kapatid, andito tayong lahat, magpapalakas tayo, magpapakatatag tayo, makikinig tayo ng word. Sana isa sa purpose natin kaya andito tayo, we want to honor God by blessing other people. Kahit tayo mga simbahan, first time ka po kayong dito po, gusto namin mo maging pagpapala po sa inyo. Even sa nag-o-observe, ano ba yung galaw, gusto namin maging pagpapala. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Father God, anumang meron kami, anumang bagay na maabot namin, tagumpay, anumang mga pagpapala, Lord, sana huwag kaming makalimot na ang lahat ng ito ay galing sa iyo.
na kaya may binibigay at inilalagay kami sa isang lugar ay upang itaas ang pangalan ng aming Panginoong Yesus, na ang mga tao ay mailapit sa iyong harapan, Panginoon, at maturuan na sumunod sa iyo. Panginoon, kinikilala po namin, blessed na kami, O God, pero lalo nyo kami pagpapalain upang maging pagpapala sa iba, O God. Panginoon, walang uuwi rito na hindi mo pinuno. Walang uuwi dito, O Diyos, na mananatiling mahina. Palalakasin mo po kami para ihanda sa laban ng paglilingkod at buhay, O God. Thank you so much, O God. We give you the highest praises. We give you the highest glory, O God. In Jesus' name, amen at amen. Yung pinakamalakas na palakpak ng papuri para sa Panginoon. Wow, thank you, God. Makaupo na po ang bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow. Andito po ba si Pastor Joy Gabasa? Ano po, in Nueva Ecija? Ano po, although sila Pastor Alan, Pastora Susan Damaso, andito pa po sila from Nueva Ecija, ano po. Pero grabe ho, nagsasama-sama tayo. Hindi ko man mabanggit po lahat yung mga churches po na rito. Welcome na welcome po kayo. Again, ang purpose natin dito, fusion, sa pagsasama-sama natin, mag-aapuyan tayo upang patuloy tayong makapaglingkod sa Diyos ng tunay na malakas, matatag, at buong kasiglahan talaga sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo na sa katabi niyo po, best pinagpala ka ni Jesus. O hindi na ho natin patagalin, na-miss natin po ang ating Tatay Rapi, ano po, wala tayong December fusion, ano po. Mga kapatid, palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng ating Tatay Rapi, ating mentor. Thank you, Jesus. Salamat, Pastor Loy. Salamat din po sa mga pastors po natin na nandito po ngayon. At sige po, yumuko po tayo sandali at manalangin po tayo. Panginoon, pinapanalangin po namin na ang salita ninyo ay hindi lamang mga katotohanan na tatanggapin namin, kundi maging karanasan talaga sa mga buhay namin. Thank you, Lord. We pray that you speak these words over our lives at ito po ang maging buhay talaga namin. In Jesus' name, amen at amen. Sige po, isang malakas sa palakpak po dyan para sa Panginoon. Esther 9 verse 1. Esther 9 verse 1. Okay, basahin po muna natin sa English. Sabi po niya, sabayan niyo nga po ako, now, in the 12th month, which is the month of Adar, okay, 12th month, ibig sabihin, kung sa Adar sa kanila yan, sa atin, ano po yan, December, di ba? Tapos sabi po, on the 13th day of the month, 13th day of the same, parang December 13, when the king's command and edict were about to be carried out, on the very day, when the enemies of the Jews hoped to gain the mastery over them, the reverse occurred. Pakisabi po ng malakas, reverse. Come on, pakisabi po ng malakas, reverse. Okay? Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon po, reversal. Pakisabi po, reversal. Yun pong actually po, kung hindi ko nagkakamali, sa NIV, yun pong ginamit po niya salita, the reverse occurred. Yung ang ginamit pong salita po dyan ay the table has turned. No? Na the table has turned. Alam niyo po, parang 2 beses lang binanggit po yan sa Bible na si Lord ay nag-turn ng tables, di ba? Of course, yung isa po sa New Testament, literal po talaga yun. Pinagtataob ni Lord yung mga tables, no, dahil po sa galit. Ito po ay figurative, the table has turned, pero mayroon pong binaligtad na mesa si Lord, pero hindi po dahil sa galit, kundi dahil po sa kanyang pagpapala. Sige po, sino pong gusto makaranas ng pagtaob ng mesa niya? Ni Lord, no? Ano gusto niyo po, dahil sa galit? O dahil po sa pagpapala? Come on! Ano? Sige po, pakisabi mo ng malakas, reversal. Ituloy po muna natin na the reverse occurred, the Jews gained mastery over those who hated them. Maganda po basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po sa Tagalog. Dumating, sige po, sabayan niyo ako magbasa. Dumating ang 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit, hindi nila alam
na mababaligtad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, babaligtad ka rin. Sino pong gustong bumaligtad? Come on, sino gustong bumaligtad ngayong gabi? Pero naniniwala ba kayo may mga dapat mabaligtad sa buhay? Hello? Diba, sabi, pambihira namang buhay ito, di ba? Sawimpalad sa pag-ibig. Sabi po nung iba, di ba? Iba ay, ano ba naman to? Lagi na lang parang may sumpa. Di ba? Di ba? Sino nakakaranas? Para pambihira, malas yata ako sa buhay, malas sa negosyo. Di ba? Huwag kayo nagpapapaniwala sa malas, ha? Baka hindi kayo swertihin yan, no? Sige kayo, no? Di ba, bisan, tayo po, may mga tinitignan sa buhay na, oo nga, bakit nga ba ganito, no? Kaya nga po, let's talk about reversal, mga kapatid. Kasi I believe, pagkatapos po ng lahat nitong mga nangyari, the previous year, ay may mga bagay po talaga dapat mabaligtad po sa buhay natin. Amen? Even in our churches, sino po rito sa inyo gusto nyo mabaligtad naman? Nabawasan kami, 2021, 2022, mukhang puro pagbabawas ngayon 2023, gusto kong mabaligtad naman. Yun. Amen? Sino po gusto naman ngayon naman madagdagan? Di ba? Nawalan ng trabaho, ngayon namang taon na to, gusto kong mabaligtad. No? Ibibless naman ni Lord yung finances ko, yung business ko. Come on, do you want that, mga kapatid? Okay? Kaya nga po ito yung prayer ko. Ano po yung reversal sa buhay natin. Pero we have to understand two things muna. Okay? Gusto ko pong maintindihan po natin ano po, bakit ba pinag-uusapan yung reversal? Kasi number one, because there are adverse times. No? Adverse times. Mayroon po talagang mga adverse times. Mga panahon na hindi maganda. Mga panahon na mga mahirap. Mga panahon na iba doon sa mga expectations po natin. Dito, sa karanasan po ng mga Israelita, diyon po sa verse na binasa po natin, sabi po, on the 12th month, on the 13th day of the month. Sabi ko nga kanina, parang December 13, may taning sila. Diba? Ito yung panahon na sila raw po ay nakatakdang bitayin, no? Nakatakdang patayin. No? Imagine mo yun, no? May taning ka, parang naka-schedule ka na may masamang mangyari. Di ba? December 13, naka-schedule kang tanggalin sa trabaho. Instead na magkaroon ka ng 13th month pay. Di ba? Kaya, June 13, ayan, no? Katatapos ng araw ng kalayaan, June 13, makukulong ka. Di ba? Parang pangit naman, no? February 13, magbi-break kayo. Di ba? Kaya, tuwing February 13, nababasted ka. Di ba? Parang, sakit naman nun, best, di ba? Di sila po, mayroong para pambiran, ano ba namang buhay ito? Mayroong taning yung kanilang buhay. Pero alam nyo, yung mga ganito, I realize, marami pong mga nakakaranas na may mga nangyayari sa buhay na parang minsan paulit-ulit. Di ba? Yung isa naman ay parang pwedeng minsan lang nangyari, di ba? Yung iba parang, ano ba naman, bakit lagi na lang ganito? Minsan may mga Kristiyano na parang parang tuwing kabilugan ng buwan, diba? Nawawala sa sarili. Lagi ka na lang ganyan, no? Mukhang dapat may mabago. Tama po ba? Mayroong nga cell group taon-taon nag-aaway. No? Kapag gano'n na sila, lumalago na sila, ayan, mag-aaway na naman sila. Tapos mababawasan na naman sila. I don't know kung nakakita na kayo ng gano'n, pero mayroon pong gano'n. Ano? Mayroong nga Kristiyano, mayroong nga akong alam po talaga, ano po siya, regular na nagbabackslide, taon-taon. Totoo po yun, totoo po. No? Actually, dalawa po yan. Malapit po sa akin tong dalawang to. No? Dati, yung isa po taon-taon nagbabackslide, yung isa po mga every 3 months. Marirevive, mabilis lang mag-backslide, mabilis manlamig, mabilis ding uminit. Ang problema ko sa mga to, pag uminit, nanggigigil, gusto nila sumabay lahat sa kanila. Tapos mamaya magbabackslide na naman. Diba? Ibang ko ba? Pero may mga tao po na, ano ba naman to, bakit? Ganun na lang. Bakit? Paulit-ulit. No? Yun nga po, mga kapatid. Minsan ay hindi natin napapansin, parang nakasanayan na natin, minsan parang tinanggap na nga natin, minsan nga parang ine-expect na lang natin. No? Pero hindi po. Yan po yung mga adverse times na dapat po talaga ma-reverse sa buhay natin. Amen po ba? Hello, amen po? Okay? Gusto ko po munang ipaliwanag sa inyo, ito pong background po ng binasa nating verses. Ano po? Ito po yung panahon, of course, yung nga si Esther.
Sila po ay, dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinabihag sila ng Panginoon. Ngayon po nakatira sila sa Babylonia. Ngayon po malaking bahagi niyan ay Iraq. No? Pero ngayon, yung Babylonia sinakop na ng Persia. Ngayon naman, of course, yung Persia, Iran. Diba? So sila po nag-aahari sa buong mundo na po niyan. No? So ngayon po ay mayroon pong isang tao po dyan na talaga pong galit na galit sa mga Israelita. No? Ang pangalan nga niya ay si Haman. No, actually po, common theme naman yan. Panahon pa ni Hitler, di ba? And then, of course, later si Hitler, di ba? Pero nung unang panahon pa, lagi na pong may mga ganyan sa history. Yung gusto po ma-annihilate ang mga Hudyo. Gusto silang ipapatay. So common theme yan mula pa Old Testament hanggang nitong recent nga sa history, sa panahon ni Hitler, no, na gustong ipaubos yung mga Hudyo. So we can understand na talagang may mga ganun pong mga tao. No? So, galit na galit. Ngayon po, ang problema, itong si Haman, close na close kay Hari. No? Kay Haring Xerxes. Sinong nanood po ng, sino nakapanood ng 300? Hindi sila nanonood ng mga gano'n. No? Of course, mga po kayo. Alam ko ba mga pinapanood yung mga 10 Commandments? Mga ganyan, no? Genesis, di ba? Of course, di ba yung Sparta, di ba? Of course, yung mga ganong mga panahon. Ito actually yung hari nung panahon na ito. Very powerful ho siya. Ngayon, mayroong ang close sa kanya. Itong parang po niya, parang advisor, basta close friend niya, galit na galit sa mga Israelita, galit na galit sa mga Hudyo. Dahil nga po sa close, nabola niya yung hari at sabi niya, ay mayroon pong isang lahi dito, wala na talaga nako, dapat maubos tong mga to. Ito na mga mahal na hari, napaniwala naman, pumirma ng batas at nagtakda ng panahon. Yun nga po, December 13, lahat ng mga Israelita, sa lahat ng nasasakupan ng kanyang kaharian, kung sino mang gustong pumatay sa kanila, malaya silang patayin. At pag pinatay nyo sila, yung ari-arian nila, inyo na. No? Wow, intindi nun, kumita ka, nakapatay ka na, kumita ka pa. Diba? So, yung mga ibang mga lahi, sa iba-ibang mga nasasakupan, of course, in-expect po yung December 13. Pinakaabangan po nila. Ito na, papatayin na natin sila. Di ba? So sino nanood ng Purge? Nanood ng Purge? Mga pang Jesus film lang talaga to. Di ba parang ganoon, no? The day of the Purge, no? Papatayin yung mga lahat ng mga Israelita na ito, no? December 13. Okay, so grabe ho itong karanasan po nilang ito. If you were one of the Israelites during this time, you can just imagine the distress. Di ba? Grabe itong hinaharap po nilang ito, mga kapatid. No? Ngayon, ito nga po ang reality po ng buhay. May mga panahon ng buhay po natin, dumadaan po tayo sa adverse times. Right? Bakit? Yun po reality. Number one, meron talaga kasi mga adversities. Diba? Pag sinabi niyo mga adversities, mga hirap ng buhay, mga masamang mga sitwasyon. Okay? Yung COVID, of course, one of the adversities that we have just faced, no, hindi lang actually bilang isang church, kundi lahat naman ng mga tao. So, ang daming mga adversities, ang daming mga masamang mga nangyayari. No? May mga nagkasakit. Of course, those are adversities, di ba? May mga naging problema, adversities po yung mga yan. Nagkaroon ng problema sa relationship, adversities po yung mga iyan. So may mga adverse times simply because dumarating naman talaga sa buhay ang adversities. Okay? Pero meron pong adverse times kasi po, we also have to understand, there are adversaries. Meron din po kasing kaaway. Hindi lamang po panahon ng talagang mahirap at pangit ang sitwasyon, mga adversities, kundi mayroon pong kaaway. Kagaya ng kaso ng mga Israelita, mayroon po silang kaaway. At of course, tayong mga Kristiyano, alam natin mayroon tayong kaaway. Di ba? Kaya nga po, minsan po sa church, di ba? O kaya pag nagpipray, Lord, ingatan mo kami laban sa kaaway. At minsan kapag bago kang mananampalataya, di ba? Ano bang kaaway tinutukoy nitong itong mga to, nagpipray. Di ba? So pag sinabi natin kaaway, tingnan yung katabi, hindi ikaw yon. Kaya meron tayong kaaway. Di ba? Adversary, the enemy. Of course, yung ating mga spiritual na kaaway, si Satanas at ang kanyang mga kampon. So there are adversaries, no, na pwede talagang kumilos
sa sanlibutan, kumikilos sa buhay natin, nakakaapekto. Di ba po? No? At minsan, tayo nga po mismo, nagbibigay ng pagkakataon sa mga kampon ng kadiliman na makakilos po sa buhay natin. Minsan, kapapaniwala mo sa horoscope, ayun tuloy, nagkatotoo tuloy. Pinaniwalaan mo eh. Binigyan mo ng puwang ang dyablo. Di ba? Sa araw na to, ikaw ay madadapa. Di ba? Inaniwala ka, nadapa ka nga. Di ba? Kasi nga po, kapapaniwala natin sa mga ganyan, no? Binibigyan natin ng pagkakataon. No? Pero ganito po, mga kapatid, no? Magandang, ma-realize din nga kasi natin na, bakit nga ba ganon? No? Karaniwan lang ba to o gawa ng adversary sa buhay ko? Halimbawa po, yung unang church na pinagpastoran ko, pagka-graduate ko ng Bible School, dinala na ako ng Panginoon dito sa Caloocan, may pinagpastoran po ako dyan sa may Morning Breeze. No? At alam nyo po, ang karaniwan po na expression, noon pong andyan po ako, ay sabi po, narinig ko sa mga miyembro po doon, sa mga leaders po ng church, ganito po sinasabi nila. Halimbawa mga bandang July, no? Kasi August po anniversary ng church. Sasabihin nila ganito, no? Ayan, mag-a-anniversary na naman tayo, kaya nagkakaproblema na naman tayo. No? Karaniwan po yan, ilang beses ko na po narinig. Ito ba, mga July, June, ganyan. Ayan, nagkakaproblema na naman tayo kasi magka-anniversary na naman tayo. At totoo nga, bakit nga ba? Actually, yung panahon, sinasabi ko na yearly nagbabackslide mo kasi doon din siya sumasabay. Kasi doon ko po siya nakasama eh. Kakaproblema na naman tayo kasi aga-anniversary. Ano yun, nagkataon lang? O trip lang talaga ng church. Ano ba naman tong church na to? Trip lang talagang magka-problema? Di ba? Hindi, minsan naisipin mo, ano to? Karaniwan lang ba? Di ba? Na ganon. No? Minsan parang tinanggap na lang natin. Sabi ko kanina, na-expect na lang natin. No? Pero ganon na lang ba yun? No? Baka may mga bagay po na dapat nating i-deal sa buhay natin. Amen? Hello, tama po ba mga kapatid? No? Actually, minsan nga po, isang individual naman, may lumapit din sa akin na doon po sa church namin, meron pong isang naging bisita at nagpapapray siya kasi ganito ang kwento daw ng buhay niya, no. Nung daw yung nanay niya, nung bata pa yung mother niya, 15 years old, mga 15 or 16, ipinagbuntis siya. Yung kausap ko. Tapos nung 15 at 16 siya, yung kausap ko na mismo, sabi niya nabuntis din siya. Okay, tapos yung anak niya na kaya siya lumapit sa akin nung panahon na yon, during that time, yung anak niya, mga ganun din, mga 15, kaya siya nagpapapray kasi yung panahon na yon, buntis din yung anak niya. So ano yun? Ano tong maglululang to? Trip lang talaga ng kanilang salin lahi na magpabuntis tuwing 15 anyos, ganun ba yon? No? Hindi, minsan iisipin mo, ano yung nagkataon lang? Hindi, trip lang talaga nila yung pastor, ganun lang talaga ang peg ng lahi na yan, ganun ba yon? No? Hindi nga minsan, kailangan nating mag-isip, di ba? Ano yung nagkataon lang? No? Minsan may mga nangyayari po na gano'n, bakit nga baka pareho ng mga ng karanasan itong mga tao na to? Isang kaibigan ko, actually, minsan lumapit din sa akin, hindi kinukwento niya, sabi niya, lolo daw niya, nung mga 30s, ganyan, o late 20s, ang lakas sa negosyo, tapos nung kailan tumanda, naghirap. Tapos ganun din daw yung tatay niya, nung mga ganung mga edad, ang lakas sa negosyo, kung kailan humihina yung katawan, naghirap. Tapos ganun din ang karanasan niya, pare-pareho sila. No? Ano yun? Nagkataon lang? Hindi nga, kung iisipin natin, nagkataon lang talaga. Hindi, kasi ganito ang ginawa ni Lolo, kaya gagayahin ko si Lolo. No? Magpapakahirap din ako kapag matanda na ako. Ganun ba yun? Of course not, di ba? Kaya nga lamang po, kailangan nating makita na, baka may mga bagay na dapat na dinidil natin sa buhay natin. Hello, mga kapatid, di ba? Parang mga Israelita na mayroon silang ganitong panahon na mayroong masamang nangyayari. No? These are adverse times. Of course, ayaw nating manatili yung adverse times. Amen, mga kapatid? Okay, so let's talk about the reverse. Pakisabi ng malakas, the reverse. Sige po balikan natin yung 9 verse 1. Balikan muna natin yung 9 verse 1. Sige po, ano sabi? Sabihin niyo ako, now in the 12th month,
which is the month of Adar, on the 13th day of the same, no? Ano raw po ang nangyari? Kung kailan isa sa katuparan na ang batas na pwede silang patayin, ano raw nangyari? Nabaligtad, no? At yung mga lilipol sa kanila, sila ang nalipol. Okay? Pagkitingnan ng katabi, pakisabihan, sinong may sabing malas ang 13? Iba takot na takot sa 13, no? Kapon lang may kausap ako tungkol sa itinatayong condominium dito sa yung sa may tabi na malapit sa Grand Central, no? Napansin niyo, actually lahat naman ng kausap kong ganyan, yung mga condominiums, yung mga buildings walang 13th floor, di ba? 12 tapos 14th floor na, di ba? As if naman para mo niloloko sarili mo, kahit kumuha ka sa 14th, ang totoo nasa 13th ka eh. Di ba? Pero bakit nga ba gano'n yung tao, no? Takot sa 13. Alam niyo po, hindi po ibig sabihin na masama yung 13. Actually nga po dito nga, kung kailan yung 13, iniisip nila may masamang mangyayari, dun pa may magandang nangyari. Amen? Kaya nga sabi nga nung isang kanta natin, di ba? You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Naniniwala ba kayo kayang gawin yun ni Lord sa buhay natin, mga kapatid? Amen? Sige po, palakpakan nga po natin ang Panginoon po dyan. No? Ito po ang nangyari ha. Yung mga, ito namang mahal na hari, wala siyang kamalay-malay, no? Yung mismong queen niya, yung kanyang reyna mismo, itong si Esther, hindi niya alam, Israelita pala. So nung nakarating kay Esther, yung pangyayari, no, of course, hindi, mamaya balikan natin kung anong kanyang ginawa, pero hindi madali, pero sa madaling sabi lang, nung makarating sa hari, yung nanganganib, pati yung kanyang asawa, yung kanyang mamahal na queen, nagalit po, natural po yung hari. At ang ginawa po niya ay, nung sabi niya, pinaliwanag niya kay Esther, ang problema, sabi niya, lahat ng batas na ginawa ko, hindi na po pwedeng ang tawag doon? Pawalang bisa, okay? Hindi po niya po pwedeng pawalang bisa lahat ng batas na ginawa ko. No, basta lahat ng yan mananatiling batas. Pero ang sabi niya, ganito na lang, gagawa ako ng panibagong batas. No? Mananatili yung batas na lahat ng gustong pumatay sa mga Israelita, pwede silang patayin kasi wala na siyang magagawa doon, pero gagawa ako ng bagong batas. Sabi niya, ang batas na gagawin ko, ang mga Israelita ay pwedeng ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga galit sa kanila. At pwede rin nilang kunin ang ari-arian ng sino mang mga galit sa kanila. So yung mga Israelita na nung una, ay wala silang kalaban-laban kasi itong batas na to ay galing sa gobyerno, manlaban man sila, kalaban nila gobyerno, ngayon nabaligtad ang pangyayari kasi ngayon sila na ang kinakampihan ng gobyerno, pati mga gobernador, mga opisyal ng pamahalaan, ang kinampihan na ay yung mga Israelita kasi sabi nila, ay pambihirang malakas pala sa hari itong mga to, mahal na reyna pala ang kakampi nitong mga to. So dahil po dyan, kaya nga nabaligtad ang pangyayari. At nung pagdating nung araw na yon, no, yung mga kalaban na galit sa kanila, sila ngayon yung natakot at actually sila ngayon yung napuksa ng mga Israelita. Okay? Basahin niyo po itong verse na to. Verse 20. Chapter 9 pa rin, verse 20. Nung pagkatapos na ng kanilang pagtatagumpay, ito na, no? Verse 20, basabayan niyo po ako. Ang mga pangyayaring ito isinulat ni Mordecai. At sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa araw na yon, ang kalungkutan nila ay naging, tingnan niyo po yung reverse, ha? Ano pong pagkakasabi? Ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Di ba? Kaya nga mayroong kantang, you have turned my mourning into evening, Lord. Di ba? You have turned my mourning into dancing, Lord. Di ba? Di ba sabi niya, yung sorrow into joy. Di ba? Sa mga araw ding yon,
nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Wow! No, ano pong nangyari? 13, supposedly, death sentence. 13, tanning. No? Tingnan yung katabi, pakisabihan ka mag-alala, bebe. Hindi humihinto sa buhay. Hindi humihinto sa 13 ang buhay. Amen? No? Sabi po, pagdating ng 14, naging special holidays nila. Yung 14 and 15, naging very special holidays. Bakit daw? Kasi nga po, ito yung na binaligtad na ng Panginoon at yung kanilang panahon dapat na ikamamatay, yun pa yung panahon ng kanilang buhay. Amen? O malay mo kapatid no? Malay mo ngayon January, ito yung panahon ng reversal mo. Malay mo February, aanihin mo na yung bunga ng reversal. How about that? Di ba? Hello? Di ba? Malay mo, no? Baka yung iba nga sa inyo, 2022, nararanasan nyo na yung reversal. Ngayon 2023, aanihin nyo na yung bunga ng reversal. Di ba? How about that? Ang daming mga po pwedeng gawin ang Panginoon sa buhay natin. Of course, sabi nga, minsan depende naman niya sa pinipihit, no? May mga, halimbawa, iba raw yung pag-u-turn, pagpihit ng kotse, o ng motor, madaling gumanon, no? Pero kung truck na 10-wheeler ang pipihitin mo, medyo mabagal, di ba? So depende sa kung ano man yung tina-turn around natin. No? Pwedeng iba mabilis, pwedeng iba mabagal, pero ang importante, mayroong mababaligtad. Amen? Amen? Sige po, paki-encourage yung katabi, babaligtarin ka rin ni Lord. No? Mababaligtad ka rin. No? Darating din yan. Amen? Okay, tingnan nyo, no? Isa-isahin nga natin, ang ganda nito pagkakasabi dito, no? Of course, yun pong sinabi niya, from sorrow to joy. Wow, no? Yung alam nyo mga kapatid, pwedeng listen carefully. How are you emotionally? How are you psychologically? Maring ang issue mo, hindi naman nangyayari sa paligid mo, kundi nangyayari inside of you, di ba? You might have been depressed o kung anumang mga inner struggles, no? Pero, alam mo kapatid, kayang baguhin ng Panginoon yan Di ba? How about, sabihin mo, Lord, baligtarin nyo naman na to, ayaw ko na ng ganito. No? Mula nung buong panahon ng pandemic, ganito na ako. Sana Lord, matanggal na ito. Amen? Di ba? From sorrow to joy. From anxiety to peace. How about that? Di ba? Maring inner lang. O kaya talaga, siguro may mga circumstances sa buhay na nagkukos ng sorrow mo o ng anxiety mo, and even that, God can turn around. Kaya namang lahat ng baguhin ng Panginoon yun. Di ba? Kahit external pa siya, kahit internal pa siya, kaya namang baguhin ni Lord. Di ba? So sabi, from sorrow to joy, ano pa? Hindi man nakasulat po dyan, pero from survival to, hindi, nakasulat dyan. Kasi sabi, nagbibigayan sila ng pagkain at namamahagi ng mga regalo sa dukha. O imagine, mula sa survival, ngayon, ano po sila? Sharing na. Diba? Sinong gusto ng ganun? Dati utang ka ng utang, ngayon, ikaw na nagpapautang. No? At, diba? Dati ang hirap mong singilin, ngayon, nahihirapan ka na ring maningil. At least naranasan mo, di ba? Di ba? Pero hindi nga, no? Grabe, dati iniisip lang nila kung paano silang mabubuhay, kung paano silang makakaligtas, di ba? Survival lang O ngayon, nagbibigayan pa sila, no? Ang ganda kaya ng ganong kwento ng buhay, di ba? Grabe na talaga, binaligtad na ni Lord yung buhay mo, pre. No, dati puro ka lang, makaraos. O ngayon, ikaw pa namumudmod, di ba? How about that? Amen? Of course, obviously, kasama dyan, from defeat to victory. Andun na sila yung spirit ng defeat, yung atmosphere ng defeat, andyan na. Okay, alam mo, pwedeng po loser na tingin mo sa sarili mo, pero God can turn that around. And He can give you victories upon victories. Amen? Alam nyo, wag niyong titignan. Pastor, ilang beses ko nang ginagawa to Paulit-ulit na, lagi namang napuprostrate Ilang beses ko nang kinukomplete yung binubuo yung cell group ko. Laging ganito no? Kapatid, alam mo, kapag nagkaroon ng reversal, kahit anong mga frustration, kahit gaano karaming frustration ang nangyari sa buhay mo, pag binaligtad ni Lord, magugulat ka na lang, no? Ibang-iba ang magiging takbo ng kwento. Amen? No? From loss to gain, no?
Okay, puro kawalan. Ngayon, ito na, sila na ngayon yung kumikita, sila ngayon yung mga nakakakuha. From weakness to strength, di ba? Ano pa? From shame to honor. Alam nyo, ang hirap kayang maging Israelita nung panahon na yan, wala kang mukhang ihaharap sa tao. Diba, maglalakad sila sa kalsada, oy, December 12 na, patay ka bukas. Di ba? Di ba? Ang hirap kaya no? Takot na takot ka, no? Pero biglang lumabas ang bagong batas. Uy, Israelita yun, tumabi kayo. Nag-iba, di ba? Sino gusto ng ganon? From despicable me to desirable me. Di ba? Dati lagi kang busted, ngayon ikaw na nililigawan. Di ba? Alam nyo, ang daming kayang gawin ng Panginoon. I'm sharing this with you, mga kapatid. Kasi we have to have that mindset. Bilang mga Kristiyano, magkaroon tayo ng utak reversal. Amen? Magkaroon tayo dapat ng paniniwala na kayang baligtarin ng Panginoon ang kahit anong pangit na sitwasyon sa buhay. Amen? Huwag mong basta tanggapin na lang yan. Kasi minsan ang mindset natin, hindi, yan na talaga ganyan na talaga ayan na yan, given na yan Hindi, wag ganon. Dapat utak reversal. Sabihin yung katayo, dapat baligtad utak mo. Dapat baligtad ka mag-isip. Di ba? Kasi yun ang problema natin. Wala tayong baligtad na utak. Diba? Utak natin puro diretso. So kung karanasan mo, 2021, 2022, hindi diretso mo lang. Di ba? Hindi dapat na ganon. No? Dapat bumaligtad tayo. Amen? Amen? From fear to confidence. Di ba? Dati takot na takot sila. Ngayon, of course, tumapang. From bondage to freedom. Andiyan na lahat. From decrease to increase. Di ba? Ang dami mga po kayang-kayang baligtarin ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang po, ine-emphasize ko lang po talaga, maniwala po tayo na ang Panginoon nang re-reverse. Amen? Paano nangyayari to, Pastor? No, sabi niyo, nga pala, ganun pala talaga yun. No? Totoo pala yung gulong ng palad. Diba? Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. No? Hindi nga, paano nga ba nating mararanasan? Wala po yan sa sa kapalaran, wala yan sa gulong ng palad. Wala rin yan sa manifesting, mga kapatid. Yung mga mahilig mag-manifest dyan. No? Alam nyo, listen carefully ha, yung salitang manifesting, galing yan sa law of reversal. Law of attraction. Ang law of attraction, ang kanilang paniniwala ay si universe. No? Yung ay pinaliwanag ko dati, na parang ang God ay ang universe. Yung iba nga nagpipray sa universe. Ang law of attraction ng kanilang paniniwala, basta pinaniwalaan mo, positive thinker ka, isipin mo lang, basta pinaniwalaan mo, i-declare mo, i-manifest mo, post mo, sabihin mo. At dahil sa ginagawa mo yan, ay ang universe ay kikilos para mangyari yung pinaniwalaan mo. Diba? So nawala na sa eksena si Lord. Instead na mag-pray, instead na manalangin ng may pananampalataya na gagawin ni Lord, no? Ang pinapaniwalaan yung power of positive thinking. Labas ang Lord po sa naniniwala sa law of attraction. Kahit i-research nyo po yan, hindi sila naniniwala sa Diyos. Actually, yung mga naniniwala sa law of attraction, sa manifesting na yan, nagpe-pray sila sa universe, yung iba. Sa universe, no? Please give this to me. No? Universe, I believe you. No? Yung mga ganyan-ganyan sila. No? Kaya ingat po kayo dyan, ha? Mga kapatid, no? Sabihan nyo katabi mo, wala yan sa manifesting, ha? Amen? So what do we do? Make the adverse times God time. No? Hayaan po ninyo na ang Panginoon ang kumilos at magkaroon ng reversal. Sige po, malapit na tayo matapos. Tingnan po ninyo ano ang ginawa ni Esther. Atras lang tayo ng konti. Esther 4:15 up to 16. Tingnan nyo po. Esther 4:15 up to 16. Sabihan nyo ako magbasa. Then Esther told them to reply to Mordecai. Sino si Mordecai? Yung kanyang uncle. No, na kaalam ng lahat ng pangyayari. Naging alam po niya yung panganib na si Esther walang kamalay-malay kasi nga nasa kanyang palasyo. So nag-report, nagpasabi kay Esther, Esther, tulungan mo kami. So sabi ni Esther sa Mordecai, go, gather all the Jews to be found in Susa, kung saan yung lungsod na kinaroroonan nila, and hold a fast on my behalf. Pakisabi ng malakas, fasting
hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Tapos sabi niya, then I will go to the king, though it is against the law. And of course, yung kanyang sikat na expression, and if I perish, I perish. Sa Tagalog, patay kung patay. Dalawang bagay na ginawa po ni Esther. Bakit nagkaroon ng reversal? Prayer and fasting. Amen? Minsan po may pinapalayas na demonyo yung mga alagad. Hindi lumalayas. Tapos nung dumating si Lord, pinalayas niya. Tapos nagtanong sila, Lord, bakit kami hindi namin mapalayas? Sabi ng Panginoon, this kind can only come out by prayer and fasting. No? Niisip ko, bakit kaya ganon? Tapos it turned out na yung demonyong yun, deaf and mute. Deaf and mute. Bingi at pipi na demonyo. Sige, bingi yung demonyo, sabihin mo, in Jesus' name, lumayas ka. No? Kahit sigawan nila ng sigawan, hindi sila naririnig. Di ba? Ngayon, kaya sabi ni Lord, through prayer only, mag-pray ka kay Lord. Lord, palayasin mo, tanggalin mo ito, kasi pag si Lord po nangusap doon sa demonyo, kahit bingin yan, maririnig niya. Amen? May mga bagay, inubos mo na lahat ng effort mo, hindi mo pa nagawang itawag talaga sa Panginoon, Lord, bingi, Lord, mayroon pipit bingi po yung may utang sa akin. No? Kayo na ang maningil, Lord. No? Alam mo, si Lord maningil para sa'yo. Di ba? Di ba? Pero I mean, yung hindi marinig ng sitwasyon, yung wala kang kakayahan, di ba? Kahit anong gawin mo, si Lord kayang kumilos doon. Amen? Di ba? So yung deaf and mute in spirit, kahit gaano kapipi yan, makikinig at makikinig yan sa boses ni Lord. Pero sa boses mo, malamang di ka marinig talaga. Amen? Kaya sabi niya, pray and fast. No, manalangin. No? Ipag-fasting, of course, marami po sa inyo, nagpa-fast kasalukuyan. Alam nyo, isama nyo po talaga yan sa pinag-pray. Lord, i-reverse nyo naman. Diba? Yung takbo ng pamilya ko. I-reverse nyo naman yung sa church ko, sa cell group ko, sa buhay ko. Diba? Sa business ko, reverse nyo naman, Lord. Lord, may mga pangit na nangyari, 2022, reverse nyo naman ngayon. Nag-pray ka na lang, di mag-pray ka na ng pagbaligtad. Amen? Di ba? Kasi may mga dalagang dapat mabaligtad sa buhay. Amen? Okay? So, prayer and fasting. Pero, number 2, hindi lang siya basta nag-pray and nag-fast. Pangalawa po, do your part. Pakisabi po, do your part. Tinanong katabi, pakisabihan, do your part. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ano ang ginawa ni Esther? Di ba? Sabi niya, sige, pray tayo. Alam niya, meron siyang, nasa tamang posisyon siya, meron siyang magagawa. Tama? May mga bagay po, mga kapatid, sa totoo lang, you are in the position to do something, to act on it. May mga bagay, wala ka naman talagang magagawa. Pero may mga bagay, may magagawa ka. Kung ano yung magagawa mo, yun ang gawin mo. So, anong ginawa ni Esther? Sabi niya ay, pupunta ako sa mahal na hari. If I perish, I perish. Teka muna, asawa mo yung pupuntahan mo, bakit may ganyang usapan? Parang buwis buhay makipagkita sa asawa. Sabagay, may mga ganung mag-asawa, parang buwis buhay tuwing nagkikita. Di ba? Pero bakit nga ba ganun ang sabi ni Esther? Kasi nga po, mga kapatid, may batas ang mahal na hari. Kahit sino ka pa, batas ni Xerxes to. Kasi nga para siyang Diyos Ayaw niya na iistorbo siya. Kahit sino ka pa, kung hindi ka pinatawag, huwag na huwag kang lalapit sa hari. Imagine, matinding batas yun, di ba? So, kapag daw pumasok ka sa harapan, sa bulwagan ng hari, nakita ka niya nang hindi ka niya pinatawag at naasar siya sa'yo, no? Anong mangyayari? Patay ka, kahit ikaw pa yung asawa. Ang problema ni Esther ganito, isang buwan na akong hindi pinapatawag ng mahal na hari. Mukhang mayroon siyang ibang kinakalantari. Sabi niya, no? Hindi, siyempre, ang daming asawa ni Xerxes, di ba? Kahit siya pa yung reyna, no? So sabi niya, 30 days na akong hindi pinapatawag, parang hindi interesado sa akin ang mahal na hari. Tapos bigla akong haharap sa kanya. Remember, yung queen na pinalitan ni Esther, naasar sa kanya si hari. Kaya nga si Vashti, Queen Vashti.
Di ba? So hindi madali itong posisyon ni Esther, mga kapatid. Kaya sabi niya, if I perish, I perish. Pero kasama rin sa batas na kapag ang mahal na hari, nakita ka at in-extend niya, iniunat niya yung kanyang scepter pag iginanon niya, ibig sabihin, hey, you're welcome. No? Tuloy ka. No? At ganun nga. No? So yun na lang ang pag-asa ni Esther. Hindi yung pag nakita siya, ganon. Kundi pag nakita siya, ganon. No? So, ginawa niya, fasting siya, no? Nakatulong din, lumiit baywang niya, nagpa-sexy siya. Tapos, after nung 3 days ng kanyang pagpapasting, pumunta siya sa palasyo ng hari. Pagkakita siya kanya ng mahal na hari, natuwa ang mahal na hari, in-extend yung scepter, welcome siya, at dahil po doon, nasabi niya yung mga concern niya. Okay, to cut the long story short, at natulungan sila. Palakpakan naman ho natin si Lord po dyan. Ano ho? Alam nyo, mga kapatid, mahalagang ma-gets nga po talaga natin ito. Ano ho? Si Esther may ginawa. Gusto natin na reversal? Come on. Gusto natin na reversal? Minsan po, may kinakailangan po tayong gawin talaga sa buhay po natin. Amen? Baka po may mga aksyon kang kinakailangan talagang gawin. O kaya may mga bagay na dapat talagang ukulan mo ng atensyon. Yung iba siguro, baka pinapagawa lang sa iyo ni Lord. Talikuran mo ang isang kasalanan. Baka yung iba, ang ginagawa, sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka kasi para mawala na yung mga ganyang pinagdadaanan mo sa buhay. No? Alam niyo po, naalala ko, mayroon pong time na kami sa church, ito yung pinagpapastoran ko po, ang GTC, ay hirap kami talaga sa finances. No? Yung maliit na project, parang kami, of course, di pa ganun, konti pa lang din yung tao. No? Tapos, maliit na project ay talagang hindi basta-basta magpagawa, no? Hindi basta-basta gumastos. No? Ganun, no? So, may mga pumapasok sa isip ko, no? Tingin ko mga ini-impress sa akin po ng Panginoon. Meron pong ipinarealize po sa akin na isang pangyayari, isang tao, na mukhang may kinakailangan akong gawin. Kasi po, merong isang pastor din po dito sa Caloocan, matandang pastor na actually namatay po nitong panahon ng pandemic, parang 2021 yata namatay. No? Pero itong pastor na to, somehow may connection din po, mayroon pong karanasan doon po sa church namin, dyan sa 10th Avenue. At ang karanasan niya sa church namin masakit. Kasi mayroong architect siya, tapos nagpastor po siya, pero mukhang nung panahon din na yun, siguro, gumagawa pa rin siya ng plano, parang may nagpagawa sa kanya ng plano sa church namin, parang building noon church, parang 7-story yata. Of course, noong mga panahon na yun, pag nagdo-drawing ka ng plano, hindi naman kagaya ngayon na computer ginagamit mo, mas mahirap noon, di ba? Tapos yung mga drawing na kung ilang mga kopya yung mga iyan, no? Eh kaso, nung iharap daw sa leadership ng church, sabi nung leadership, hindi naman nagpa-drawing ng ganyan, basta may nakausap siya, hindi naman mag-drawing ng ganyan, basta hindi sila nagkaintindihan. Na, siyempre, nasasaktan po siya, no? Hindi naging maganda yung pag-uusap, hindi siya nabayaran, no? The pastor was hurt, no? So nalaman ko po yung kwento po na yun, no? At dumating po yung time na somehow ay actually parang na-meet ko rin po sila, no? Pero parang hindi ko pa na-meet mismo yung pastor, na-meet ko lang po yung asawa. So ang ginawa ko po, alam nyo, isang pinuntahan ko po siya doon po sa bahay. Hindi pa talaga kami magkakilala. Nagpasama ako doon sa isang bayaw ko na sila parang mas magkakilala. No? Tapos kinausap ko yung pastor. No? Pakilala ako, pastor ako ng ganito, ganyan. Medyo na-express din niya yung pinagdaanan niya. Hindi nga ako pinainom ng tubig noon. Sabi gano'n. No? Tapos, ang ginawa ko, of course, humingi po ako ng tawad. Tapos sabi ko po, pastor, invite ko po sana kayo. Baka pwede ko po kayong invite, kain lang po tayo kasama ng mga leaders namin sa church. Tapos siningin ko lang po, i-bless nyo po kami. Tapos sabi nung pastor, hindi na kailangan lumabas pa tayo. Hindi na kailangan kumain pa tayo. No? Hindi na kailangan pumunta pa ako doon. Dito pa lang, i-bless ko na kayo. No? At nagiwalay kami, he prayed for us, he prayed for the church. No? At natutuwa po ako na sa biyaya po ng Panginoon ay nagawa ko po yung bagay po na iyon. No? And I think may kinalaman po yun sa mga blessings din po sa amin. At salamat na lang, sabi ko nga namatay po siya, nito lang, no? Salamat na lang, no? Nagawa ko po 'yon habang buhay pa po siya. Ano ho? So isang iisip po natin, anong kinalaman ng mga ganon?
Anong kinalaman nung mga ganyang mga karanasan sa buhay? Alam niyo mga kapatid, minsan kasi ganito tayo mag-isip. Hindi natin nakikita yung connection di ba? Problema mo pera, so dahil problema mo pera, akala mo, ang issue mo lang trabaho sa kapera. Tama? Akala mo yun lang ang may nakikita mong connection Hindi mo nakikita yung anong connection nun nung relasyon ko sa aking kapwa. Di ba? Hindi mo nakikita yun kasi ang nakikita mo yung connection ng ginagawa mo sa kayong pera, hindi mo nakikita yung connection ng attitude mo sa kapwa mo, attitude mo sa ibang tao, attitude mo sa asawa mo. Hindi mo nakikita ito. Pero si Lord nakikita niya yan. Kay Lord may connection po yung mga yan. Hindi hiwa-hiwalay yung mga yan. Mga kapatid. Eh baka mamaya sabi ng Panginoon may kinakailangan kang ayusin. Ginagawa ko mo biro yung utang kanina pero of course hindi ko po alam kung ano mga kwento ninyo. Pero think about that. No? Baka mamaya sabi ni Lord, anak, magbayad ka ng utang mo. Hindi dahil sa kailangan ng pinagkakautangan mo, kundi dahil sa kailangan mo para pagpalain ka. Amen? Pag-isipan po natin, di ba? O anak, ayusin mo to. Di ba? Kasi, paraan yan para maranasan mo ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Baka may mga bagay tayong dapat isettle, may mga taong dapat patawarin, o siguro may positive action na kailangan mo lang gawin, di ba? Baka sinasabi naman ni Lord, anak, kaya wala yung favor ko sa'yo kasi kinalimutan mo rin ang ministry mo. Di ba? Sinantabi mo ang ministry. Tignan po ninyo, baka mamaya, yun yung part po natin. Whatever it is, kapatid, kung ano naman sinasabi ng Panginoon, aksyonan nyo po. Kasi I really believe, si Lord ay may gagawing reversal sa buhay po natin. Basta po ginagawa po natin yung pong gusto po niya. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Yumuko po tayo at pumikit. Think of your life. Think of your family. Think of your church, of your cell group. Kumusta po kayo? Meron bang adversities? O meron bang work of the adversary in your life? Mamaya po, let's pray about that. Pero sa oras po na to, kung ano man po yung mga yon, why don't you cry out to God? Sabihin mo, Panginoon, I want reversal. Sabihin mo, Lord, sa finances ko, I want reversal. Lord, sa relationship naming mag-asawa, I want reversal. Lord, sa cell group ko, please, reverse our situation, Lord. Sige po, lapit po kayo sa Panginoon. Pag-pray po ninyo. Idulog nyo po sa Panginoon yung mga concerns po na yan. Ask for reversal and believe. Believe for reversal. God will turn the tables in your favor. Sige po. God will turn the tables in your favor. Let's pray na mag-iba po ang kwento. Ngayon pong 2023. Mag-iiba po ang mga karanasan natin. Why? Because God has turned the tables. And God will turn the tables. Thank you, Lord. Sige po, manalangin lang po. O Panginoon, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Because you are our God who is in control. You are sovereign, Lord. Hawak mo lahat ng sitwasyon, Panginoon. At sa oras nga pong ito, salamat dahil alam po namin na ang buhay namin nasa kamay po ninyo. Panginoon, lumalapit po kami. May mga bagay po sa buhay po namin, Panginoon, na humihingi kami ng inyong pagbabaligtad po ng mga ito, Panginoong Diyos. Narinig nyo ang tinig ng inyong mga anak. And right now, Lord, anuman nagawa ng kaaway sa buhay ng inyong mga anak,
We declare, Panginoon, we believe, kagaya na sabi nyo, no weapon formed against us shall remain. No weapon formed against us shall remain. Hindi mananatili anuman na mga sandata, anuman na mga pakana ng kaaway sa aming mga buhay. And Lord, hinihiling namin, Panginoon, natanggalin nyo ang mga ito sa buhay namin. Sa oras na to, sa pangalan ng Panginoong Jesus, we apply the blood of Jesus over our lives, over our finances, over our families, our health, our relationships. We apply the blood of Jesus. We apply the blood of Jesus over our cell groups. Ang lahat ng bahagi ng buhay namin, binabalot namin ng dugo ng Panginoong Jesus. At walang kapangyarihan ang kaaway laban sa amin. Sapagkat kami tinubos na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinihiling nga po namin ang reversal at Panginoon, pagtataboy ng lahat ng gawa ng kaaway sa mga buhay namin, sa lahat ng areas ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa tulong ng inyong mga anak. Hinihiling nga po namin ngayon, Panginoon, na sa mga susunod na mga araw, mga buwan, mararanasan nga po namin that truly, Lord, you have turned the tables in the favor of your people, in the favor of our churches. Thank you, God. Pinananampalatayanan po namin ito. Continue to lead us on what we are to do, Panginoon. At sa lahat po ng ito, makita nga po namin ang pagkilos pa ninyo sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Wow, grabe yung word sa atin ni God about reversal. Amen po ba tayo doon? So ito sa word na huwag nating kalilimutan sa pagharap natin po sa marami mga laban ng buhay. Sige po, as we declare po yung word na reversal, I will ask, hallelujah, worship team, kantahin natin ngayon po, I prophesy. Hallelujah, i-declare natin, awitin po natin to, brinake na ni God ang maraming pangit na bagay sa buhay natin. Pero let us do our part. Hallelujah. To obey the will of the Lord, to abide in His love. Hallelujah. Huwag kang mawawala sa presence ni God. Continue lang ho natin yung prayer and fasting. May malaking gagawin si God sa 2023. Hallelujah. So habang inaawit natin ito, i-declare natin at tingnan, hallelujah, ang magandang bagay na gagawin. And Lord, we receive your word. Reversal is coming! Reversal is coming! Hallelujah! Come on, church. Let's praise the Lord. Hallelujah. Whoa, whoa, let's sing it out. Breaking off every chain and the fear that held me. Let's sing it out. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want for me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. Here we go. I prophesy. Whoa, I prophesy. Here we go. I prophesy. Hey! Come on, people of God. Let's declare it. Stepping out. I'm stepping out to become everything you've called me. I believe
prophesy. Thank you, Jesus. Oh, I prophesy. Sabay-sabay, church. I prophesy. Pagbilang ng 3. 1, 2. Hey! Come on, people of God, let's believe the promises of Jesus. Hey! Whoa, thank you, Jesus. All honor, blessing belongs to you, God. Salamat po, Panginoon. God bless po sa ating pong lahat. Hallelujah.